Okay, so nagsisimula na po tayo. Nasa recording na po tayo. Manalangin po muna tayo at bago natin pag-aralan ang Biblia. Let us pray. Panginoon, salamat po muli sa inyong katapatan, sa mga biyaya na pinagkaloob niyo po sa amin. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagmamahal sa bawat isa. Hindi lang po sa amin na mga Kristiyano, kundi rin po sa lahat ng tao, Panginoon. Dahil sabi nga po ng Biblia, God so loved the world. So mahal po niyo lahat ng tao. At kaya nga po yung grace po ninyo ay para po sa lahat ng tao. Hindi lang po sa mga taong mabait, kundi na rin po sa mga taong masama rin po, Panginoon. Dahil bawat tao po dito sa mundo to, kailangan po ng inyong kaligtasan. Panginoon, bago po kami magsimula ng aming pag-aaral ng inyong salita, pakalinisin niyo po ang aming mga puso, isipan, at ang aming mga ginagawa, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Dahil alam po namin, Panginoon, na di kami karapat-dapat na humarap sa inyo, pero dahil po sa banal na dugo ng Panginoong Kristo na naglinis po sa aming buong katauhan, Panginoon, ay maaari na po kaming lumapit po sa inyo, manalangin, at maunawaan po ang inyong banal na salita. So salamat po muli, Panginoon, sa mga kasama po namin sa Bible study, at pinapanalangin din po namin, Panginoon, ang mga taong makikinig po sa aming recording po nito sa Facebook mamaya-maya po, Panginoon. At nawa ay bawat isa ay patuloy na marami pong matutuhan na aral po sa inyong salita, at nawa maipamuhay din po namin ang inyong Biblia, O Lord. Salamat po muli, Panginoon, at itataas po namin ang inyong pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? So pag-aralan po natin ngayong araw na ito yung God's grace po, no? Kinwalify ko po ito as God's inclusive grace. Ibig sabihin po, yung biyaya ng Diyos ng Panginoon ay kabilang po lahat ng tao. Hindi po niya iniit sa puwera po ang ibang tao. Lahat po ng tao, anong kultura man, anong lahi, anong economic status, mahirap, mayaman, bata, matanda, lahat po yan ay pantay-pantay ang tingin ng Panginoon. Yung biyaya po niya, yung kanyang pagmamahal ay para po sa lahat ng tao. Pero disclaimer lang po, hindi po ibig sabihin na mahal po ng Diyos ang lahat ng tao ay automatic po na magkakaroon ng kaligtasan at mapupunta po sa langit ang lahat ng tao. So hindi po tayo nagtuturo ng universal salvation. Meron pong universal grace, universal love ang Panginoon, pero wala pong universal salvation. Dahil alam po natin ang salvation is by grace through faith. Pero kailangan po natin magresponda ng may pananampalataya. We should call on the name of the Lord para po tayo maligtas. So may batayan din po ang ating kaligtasan sa ating desisyon na tanggapin po si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. So pag-aralan po natin dito yung itong istorya po sa Acts chapter 10, yung pag-meet po, pag-enkwentro po ni Pedro, isa po sa mga apostol ng Panginoong Hesus, at si Cornelius na isa pong Roman centurion. So ano po siya, soldier po siya na may mataas ang ranggo at marami po siyang mga subordinates o yung mga tao sa ilalim po niya. So centurion, ibig sabihin po mga at least 100 soldiers po ang hinahawakan po niya. So makita po natin pag-meet po nitong dalawang tao na dalawang magkaiba ang paniniwala at magkaiba rin po ang kanilang lahi o kultura. At ito po ang ating i-emphasize sa ating pag-aaral, na ang Panginoong Diyos, wala po siyang tinitingnan na lahi. Sabi po sa Biblia, walang Jew, walang Greek, walang barbarian, walang Gentile, walang mga mayayaman, walang mahirap sa mata ng Panginoon. Lahat po ay pantay-pantay sa kanyang mata. According po sa grace at sa pagmamahal na binibigay po niya. Okay? So pag-isipan po natin, bago po tayo pumunta sa Biblia, itong katanungan na ito. Have you ever felt like you didn't belong? So nangyari na po ba sa inyo, sa inyong buhay, na pumasok kayo sa isang, siguro tingnan natin sa isang simbahan, okay? Sa building po ng church na yon,
maraming tao, first time lang po ninyong pumunta yon sa church na yon at wala kayong kakilala. Naisipan nyo lang na pumunta. Maaring bagong lipat kayo sa lugar na yon or first time lang niyong pupunta sa church na yon. So, wala kayong kilala, walang nagrekomenda sa inyo, pero pagpasok po ninyo, parang tingin mo yung environment parang hindi ka kasama doon. Okay? Tayo po, pag tayo naghahanap po ng mga iglesia na ating pananambahan for the first time, minsan ganyan po ang ating pakiramdam po, no? Lalong-lalo na kung napakalaki po ng church na to, maraming tao. At parang kahit na pumasok ka o lumabas ka pagkatapos po ng worship service, parang wala man lang nakapansin sa inyo, no? So, ganyan po ang makita po natin dito sa ating pag-aaralan sa araw na ito. Si Pedro po, tinawag po siya ng Panginoon. Okay? Kasi hindi po natin pag-aaralan yung verses 1 to 23, yung first part. So, kinukwento ko lang po yung istorya. So, sa simula po ng Acts chapter 10, si Pedro po, gutom na po siya at malapit na po siya magtanghalian, nagkaroon po siya ng vision. Okay? So, gising na gising po siya, nagkaroon po siya ng vision na galing po sa Diyos. At dun sa vision na yun, meron pong isang malaking parang banig, no? Blanket or sheet na dinala ang Panginoon galing sa heaven at meron pong mga unclean animals. At sabi po ng Diyos sa kanya, patayin niya yung mga hayop na yon at kainin. Sabi po ng Diyos, kill and eat these animals. So sabi po ni Pedro, sabi po niya, hindi ako pwedeng kumain dahil ako ay Jewish. Hindi ako, bawal sa akin yan dahil unclean animals. Okay? So, 3 beses po nangyari yon at 3 beses din po sinabi po ni Pedro na hindi niya pwedeng kainin yon dahil unclean animals po yon. At alam po natin, tradisyon po ng mga Hudyo, base po sa Old Testament, na hindi po sila pwedeng kumain ng mga animals na unclean. Okay? Ang pinaka-foremost po doon sa mga animals, siyempre, yung mga baboy, no? Pig. So hindi po sila kumakain yan talaga. Para po yung mga isa ibang reliyon tulad ng mga Muslim, bawal din sa kanila ang baboy or pig or pork, no, sa pagkain. So sabi po ni Pedro, hindi siya pwedeng kumain pero nirebuke po siya. Itinama po siya ng ating Diyos. Sabi po ng Diyos, kung ano yung tinawag kong clean, you cannot call them unclean. So, kumbaga sa sinasabi po ng Diyos dito, sinabi kong kainin mo, you can eat that. So, kikita po natin to also sa New Testament at si Pablo po nagsabi dito, kahit anong klaseng pagkain ay hindi po masama or unclean. Basta binigyan po natin to ng pasasalamat at ipinalangin po natin sa ating Panginoong Diyos. So, dito makikita po natin yung sa Acts chapter 10, yung transition po ng mga Jewish traditions into the regular traditions po sa Christianity, na yung hindi po yun about food, hindi po yun about yung diet, but it's all about yung spiritual life po. Okay? At dito po makita natin na babaguhin po ng Diyos ang pananaw ng mga Hudyo na naging Kristiyano. Kasi kung babasahin po na yung mga later chapters po ng Acts na maabot sa mga 13, 14, 15, makita po natin na ang mga Hudyo talaga, sinasabi po nila sa mga Hentil, so ibig sabihin Hentil, yung mga non-Jew na Christian, sabi po nila, bago sila maging tunay na Christian, dapat mag-convert muna sila sa relihiyon ng Hudyo, yung Judaism. Okay? So, pero magiging malaking argument po ito sa church sa Jerusalem. At sa Acts chapter 15, kung babasahin po ninyo, doon magde-decide po sila kung ano pong gagawin nilang policy about this. Pero dito po sa ating pag-aaralan sa araw na ito, makita po natin na talagang malaki po ang division between the Jewish people and the Gentile people at this point in time. Kaya nga po ang Book of Acts ay tinatawag natin na transitional book sa Bible. Kasi transition po yon from the Jewish tradition na before the Book of Acts, lahat po ng ginagawa po ng mga Hudyo ay talagang puro sa tradition. Although most of them ay naging Kristiyano na po, tulad po ni Pedro, no? At pagdating po ng mga Acts chapter 15 and so on,
doon po na-realize po nila na ang mga Hentil po ay pwede maging Kristiyano nang hindi na po kailangan dumaan sa relihiyon ng Judaism. Okay? So titingnan po natin dito, paano po pinakita ng Diyos na siya po ay ang Diyos na nag-i-include po sa lahat. Wala po siyang iniit sa puwera tungkol po sa kanyang grasya. Okay? So, ang una na pangunahin nating kaisipan dito, ito po, the gospel is not a private club, it is a global call. Kasi minsan po, nabanggit ko po ito kasi minsan iniisip natin na ang ebanghelyo po, ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesus ay para lamang sa select group of people. Eh? Para po sa mga grupo na to na gusto natin o kilala natin o ina-admire natin. So, parang minsan nangyayari, private club, di ba? Ang mga private club po, meron silang mga subscription, meron silang membership at kailangan mo magbayad. Pero ang ebanghelyo po, wala pong bayad, kaya nga po libre yan. Kaya po ang ating kaligtasan na espiritual ay libre po. Dahil ibinuwis po ng ating Panginoong Hesus ang kanyang buhay doon po sa krus para po hindi na to kailangang magbayad sa ating mga kasalanan. Okay? So hindi po private club to, it's a global call. Ang ebanghelyo po ay para po sa mga Kristiyano na tawagin po lahat ng tao, as many as possible, na sumama sa kaharian ng Diyos. Dahil yun po ang ating Great Commission. Sabi po ng Panginoong Hesus sa Matthew 28:19-20, go therefore and teach all nations or make disciples of all nations. Okay? So kailangan natin ipahayag sa ibang tao ang mabuting balita ng Diyos. Okay? So in short, God's grace knows no borders. So wala pong border, no? Walang boundary, walang limitasyon ang grace ng Panginoon. Unlimited po ang grace ng Panginoon. So kailangan po nating ipahayag ang grace po ng Panginoon, anumang lahi, anumang economic status, anuman ang level of intelligence ng mga tao. Wala pong pinipili ang Diyos. Ang kailangan lang po niya yung magtitiwala po ng kanilang buhay para sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? So tingnan po natin yung verses 24-33. Dito makita po natin that yung sinasamba po natin na Diyos na tinatawag nating gracious God, siya po ang naghahanda ng puso ng mga tao. So, bago po magkita dito si Pedro at si Cornelius, yung Roman soldier po, piniprepare po ng Panginoon ang bawat isa sa kanila. Una-una si Pedro, tinuruan po ng Panginoong Diyos na kung ano mo yung tawagin po ng Diyos na malinis, ay hindi po natin pwedeng tawagin na madumi or common or unclean. Yun po ang ginawang preparasyon po ng Diyos kay Pedro. At kay Cornelius, pinrepare po niya si Cornelius sa pamamagitan ng isang vision din po. Kinausap po ng angel si Cornelius at sinabihan po siya na tawagin po niya, imbitahin sa kanyang bahay itong tao na tinatawag na si Pedro para po sabihin sa kanya ang mabuting balita na dapat po niyang malaman o maunawaan. So, ganito po nangyayari, no? Pag tayo po bilang mga Kristiyano, nagpapahayag ng mabuting balita sa ating mga kapwa-tao, kilala man natin o hindi, kailangan manalangin tayo. Dahil ang Diyos po ang nagpeprepara o naghahanda ng puso natin at ang puso ng kapwa nating tao. At hindi po pwedeng basta mag-rush na lang tayo na magpahayag po ng mabuting balita. Ang prayer po is so important at makikita po natin yan sa ating babasahin po. Okay? So tingnan po natin yung verses 24-33. So ito po, si Pedro at yung mga kasama po niya na Jewish din po, sabi po dito sa verse 24, dumating sila sa Caesarea pagkaraan ng isang araw. So isang araw po yung pagbabiyahe nila. Galing po siya sa Joppa. Okay? Malapit sa Jerusalem, pumunta po sa Caesarea. So naghihintay sa kanila si Cornelio. Ito po yung Roman soldier. Kasama ang kanyang mga kamag-anak at kaibigang tinipon niya. Okay? So kita po ninyo si Cornelio dito, no? Hindi lang po siya, alam po niya may sabihing mabuting balita si Pedro. So hindi niya kinip sa sarili lang po niya yung mabuting balita. Kahit na hindi po siya ligtas. Okay? Take note po,
hindi pa po siya ligtas dito. Hindi pa niya alam ano yung mabuting balita. Pero meron po siyang pagkakilala sa Diyos. Sa first part po ng Acts chapter 10, kung babasahin po ninyo, sinasabi po doon siya po ay God-fearing. At nagbibigay po siya ng mga abuloy sa mga mahihirap na tao, sa mga may sakit. Okay? So, mabuting tao po siya. Gumagawa po siya ng mga good works. Pero hindi pa po niya kilala si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. So, ito kahit na siya lang po ang kinausap ng Diyos, sinama rin po niya ang kanyang mga kamag-anak at mga kaibigan. So, tinawag niya probably yung buong pamayanan niya doon sa kanyang bahay para makapakinig ng mabuting balita. So, kakatuwa po tong tao na to, no? Hindi pa po siya Kristiyano, pero tinatawag na po niya ang ibang tao para makapakinig ng mabuting balita. Mahirap makakita ng ganitong klaseng tao. So, pagpatuloy po natin sa verse 25, pagdating ni Pedro, sinalubong siya ni Cornelio at nagpatira pa para sambahin siya. Okay? So, akala siguro ni Cornelio, si Pedro kasi bilang kilalang leader po ng mga Kristiyano, ay parang ginagawa po ng ating dating relihiyon, no? Sinasamba po ang leader po ng iglesia na yon na mali po. Okay? So, nung nagpatira po para sambahin si Pedro, sabi po ni Pedro sa kanya, verse 26, ngunit pinatayo siya ni Pedro, sinabi, tumayo ka dahil ako'y tao ring katulad mo. So, dito po, hindi natin masisisi si Cornelio dahil hindi pa niya alam talaga yung mga guidelines tungkol sa pagsamba at siguro sa kanyang puso, iniisip lang po niya na igalang lang si Pedro. Pero of course, you do not bow down sa people kasi that's worship already. Kaya sabi ni Pedro, pareho lang tayong tao, hindi mo ako dapat sambahin. At we know na si Cornelio, naintindihan po niya sa panahon na ito na ang Diyos lamang po ang dapat nating sambahin. Okay? So verse 27 po, sabi dito, at patuloy ang kanilang pag-uusap habang papasok sila sa bahay. Sa loob ng bahay, nakita ni Pedro na maraming tao ang nagkakatipon doon. At ito pong nakakatuwa dito at nakakamangha. Ang mga taong ito nakasama po ni Cornelio, most of them are Gentiles. Tandaan po ninyo, Jew si Pedro. At during that time, hindi po nagmi-mix yan. Hindi sila nagsasama-sama kahit mga social gathering lang. Lalong-lalo na pagka worship time o kaya may spiritual na mga pagtuturo. Hindi nagsasama ang Jewish people sa Gentile. Kaya nga, verse 28, nagsalita si Pedro sa kanila, alam ninyo na kaming mga Hudyo ay pinagbabawalan ng aming relihiyon na dumalaw o makisama sa mga hentil. So tama po yun. Yun po ang kanilang tradisyon. Ngunit, okay? So sinabi po niya, ngunit, okay? So yun pong nasa pananaw po ng mga tao. Yun po ang kanilang tradisyon, yun ang kalakaran po nila sa relihiyon nila. Ngunit, ipaniliwanag sa akin ng Diyos. So kita po ninyo, nagbago ang pananaw ni Pedro dahil ang Panginoong Diyos mismo ang nagsabi sa kanya na hindi tama ang ginagawa nilang tradisyon na iniitsapwera nila ang mga hentil sa kaligtasan po na galing po sa Panginoong Yesus. So, sabi po dito, pinaliwanag sa akin ng Diyos na hindi ko dapat ituring na marumi at di malinis ang sinuman. Ganun po kasi ang turing ng mga Jewish people, mga Hudyo. Ang Gentile po, sinner sila. Sila po ay makasalanan. At yung mga Jewish po, dahil sila yung chosen people, they look to themselves as important at special and unique. At sila po ay malinis. Pero dito po, na-realize ni Pedro na hindi po tama yon dahil lahat po ng tao ay madumi. Sabi po ng Biblia, Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. So lahat po tayo madumi. Walang pwedeng magsabi na malinis tayo. Ngayon po, matuturing nating malinis na po tayo, clean, pure, because of Jesus Christ. Not because of what we do or who we are. Tayo po talaga in ourselves, napakadumi po natin dahil tayo po yung makasalanan. But nagpapasalamat po tayo sa Panginoong Hesus dahil iniligtas po niya tayo sa ating mga kasalanan at nilinis po niya
ang ating buong katauhan. Okay? So, pinalawag po ng Diyos sa kanya, hindi dapat ituring na marumi ang sinumang tao. Kaya, nang ipasundo ninyo ako, si Pedro po, pinasundo ni Cornelio, hindi ako nag-atubiling sumama. Okay? So, kita po niyo, kahit alam niyang Hudyo siya, sabi niya, I'm going to let go of my Jewish heritage, of my Jewish tradition, dahil mas importante na sundin ko ang kautusan ng Diyos. So, ganoon din po tayo. Kayo po ba, anong mga tradisyon na isinasagawa po ninyo sa buhay? Yung tradisyon po ba niyan ay labag sa kautusan ng Diyos? Yung tradisyon po ba niyan ay labag sa salita ng Diyos? Kung yan po'y labag sa salita ng Diyos, iwanan po natin yung mga tradisyon na yon. Dahil kailangan po natin sundin ang salita ng Diyos, hindi po yung tradisyon. Pero on the other hand po, kung yung mga tradisyon na yan hindi po yung labag sa Diyos, sa kanyang kautusan o kanyang salita, okay lang po, tuloy po natin yan. Pero kung ito po yung labag sa kautusan ng Diyos, kailangan po natin iwaksi. Alisin po natin yung mga bagay na yun dahil hindi po yun makakalugod sa ating Panginoong Diyos. Okay? So, sumama po agad si Pedro, kaya ngayon, sabihin po niya, verse 29, ngayon nais kong malaman kung bakit ninyo ako ipinatawag. So, hindi po niya alam, no? Wala pa rin siyang idea anong sasabihin niya. Dahil sinabi lang po ng Diyos kay Cornelio na merong sasabihin si Pedro. Pero si Pedro, nagtataka rin siya. So, na-surprise po siya. Sabi niya, bakit niyo ako pinatawag? So, sa verse 30, sumagot po si Cornelio, 3 araw na ngayon ang lumipas nang nananalangin ako rito sa bahay. At ganito ring oras, mga 3:00 ng hapon. Habang nananalangin ako, biglang nagpakita sa akin ang isang lalaking may damit na nakakasilaw. Ito po yung anghel. Sinabi niya sa akin, Cornelio, dininig ng Diyos ang iyong panalangin at hindi niya nakalimutan ang pagtulong mo sa mga mahihirap. Hindi po sinabi po dito kung anong panalangin po ni Cornelio, but most likely, ang panalangin po ni Cornelio dito ay malaman po niya ang katotohanan tungkol sa kanyang sarili at tungkol po sa Diyos na ginagalang po niya. At alam po natin, si Pedro lamang po ang makapagbibigay ng ganitong information kay Cornelio. So parang tayo po, mga Kristiyano, ang mga non-Christians po, mga unbelievers, yung mga ligaw ang landas, hindi po sila nakakilala sa Panginoong Yesus, wala po silang personal relationship kay Jesus Christ, hindi po nila alam. Maaaring may pagkakaalam sila sa Biblia, pero hindi po nila alam ang daan sa kaligtasan. Kaya tayo po ang gagamitin po ng Diyos. Maaari pong gawin ng Diyos na maligtas po ang lahat ng tao, pero inilagay po niya sa kanyang salita na gagamitin po niya ang bawat isa sa atin upang tayo po ang maging messenger. Tayo po ang agent. Tayo po yung spokesperson ng ating Panginoon para po maipahayag ang mabuting balita ng Panginoon. Okay? So sa verse 32, sabi po ng anghel kay Cornelio, magsugo ka ngayon ng mga tao sa Joppa at ipasundo si Simon na tinatawag na Pedro. Doon siya nakatira sa bahay ni Simon na tagapagbilad ng balat ng hayop. Nasa tabi ng dagat ang bahay niya. Then verse 33, kaya pinatawag kita agad, salamat naman at dumating ka. At ngayon, narito kami sa presensya ng Diyos upang pakinggan ang ipinasasabi sa inyo ng Panginoon. Okay? So, although walang idea pa rin po si Pedro kung ano talagang sasabihin po niya, ngayon na-realize po niya na ito po ay mga hentil. So, ano po ang dapat nilang malaman? Siyempre, dapat po nilang malaman at maunawaan kung sino ba itong Diyos na nagpadala ng anghel para kay Cornelio at kailangang sabihin po niya ang mabuting balita. Remember po, sa Acts chapter 1 verse 8, i-turn lang po natin doon. Sa Acts chapter 1 verse 8, nandun po yung huling habilin po ng ating Panginoong Yesus sa kanya mga apostles o disipulo. Okay? So sabi po dito, verse 8 po, Acts chapter 1 verse 8. Ngunit pagdating ng banal na espiritu ay tatanggap kayo ng kapangyarihan at kayo'y magiging saksi ko na magpapahayag ng mga bagay tungkol sa akin
mula rito sa Jerusalem hanggang sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kasulok-sulukang bahagi ng daigdig. So most likely po, natandaan po ni Pedro ang sinabi po ng ating Panginoong Sus sa kanila, sa mga apostles po. At dito po, na-realize po niya na kaya siya pinadala ng Diyos kay Cornelio ay upang maging witness po sila, maging saksi po siya sa pamamagitan po ng banal na espiritu na ipahayag po na si Jesus lamang po ang daan sa kaligtasan. At ganoon din po tayo. Tayo po mga Kristiyano, meron din po tayong Holy Spirit. Yan po yung ang Diyos na makapangyarihan na nananahan po sa atin at nagbibigay sa atin ng kalakasan, kalakasan ng loob at ng mga salita na ating sasabihin upang ang mga tao na ating kakausapin ay lalo nila maunawaan kung ano po ba ang daan sa kaligtasan. At dapat po natin gawin yon. Sabi po ng Panginoong Sus, you shall be witnesses. Okay? To different places. Okay? Nagsisimula po yan doon sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, kasama sa trabaho, at mag-expand po yan beyond sa mga inner circle po natin. So, yung mga malalayong kamag-anak, yung mga strangers na nakakausap natin, kung tayo po'y namamasyal sa iba't ibang lugar. So, tayo po bilang Kristiyano, binigyan po tayo ng standing order ng ating Panginoon. At nararapat po na gawin po natin ito dahil marami po mga tao ang hindi po Kristiyano. Maaaring sinasabi nila Christian po sila, pero Christian sila by name lang. Hindi po talaga Kristiyano sa kanilang buong katauhan dahil hindi po sila talaga nabago ng ating Panginoon. Tinatawag lang po nilang Kristiyano sila dahil sa kanilang relihiyon o dahil pumupunta sila sa simbahan. Tanda po natin, hindi po tayo magiging Kristiyano dahil uma-attend tayo sa church, kahit na po yung church na yun ay Christian church. Hindi po tayo naging Kristiyano dahil nagbabasa tayo ng Biblia. Hindi po tayo Kristiyano dahil nananalangin tayo. Hindi po tayo Kristiyano dahil gumagawa tayo ng maraming good works. Hindi po tayo Kristiyano dahil alam natin mabuting tao tayo at mas marami tayong ginawang mabuti kaysa sa ginawang masama. At hindi rin tayo Kristiyano dahil ang ating mga magulang o kapatid ay naging Kristiyano na. Ang pagiging Kristiyano po ay personal. Yun po ay isang relationship kay Jesus Christ. So, it's an individual decision to believe in Jesus Christ as Lord and Savior. It's an individual decision to acknowledge na tayo po ay makasalanan. It's an individual decision na i-commit po natin ng buong buo ang ating buhay sa ating Panginoong Jesucristo. O, personal relationship. Hindi po tayo naliligtas by group. Okay? Wala pong group salvation. Individual po ang salvation po ng ating Panginoon. Okay? So, pine-prepare po ng Panginoong Diyos ang puso. Ang puso ni Pedro at ang puso po ni Cornelio. Okay? So, makita po natin dito, as a summary po ng ating binasa, na si Cornelio po, inaasahan po niya ang Panginoong Diyos na talagang magsalita sa pamamagitan po ni Pedro. Dahil si Pedro po ang witness po para po sa panahong ito. Okay? At makita po natin dito na aral sa ating binasa po from 24 to 33 na prepared hearts receive powerful truth. Okay? So dito po, pinrepare po ng Panginoong Diyos ang puso po ni Cornelio at nung dumating po si Pedro, ready na po ang kanyang puso na tanggapin po lahat ng katotohanan na sasabihin po sa kanya ni Pedro tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. So kita po ninyo, napaka-importante po talaga na sa mga taong kakausapin po natin na maging Kristiyano, para sila maging Kristiyano, panalangin natin sila mabuti. Okay? At isa sa mga panalangin natin, syempre, sabihin po natin sa ating Panginoong Diyos, Lord, prepare niyo po ang heart nitong tao na ito na kakausapin ko. At nawa maging bukas po ang kanyang isipan at kanyang puso sa katotohanan po na inyong mabuting balita. Of course, hindi po all the time na magre-respond positively mga tao, pero at least pinapanalangin po natin sa Panginoon na i-open po ang puso
ng taong ating kakausapin. Okay? So, napaka-importante, before you speak, ask God to till the soil. No? So, spiritual po ito. Ibig sabihin po, simbolismo ito sinasabi ko po. No? Bago tayo mag-witness o maging saksi ng mabuting balita, manalangin po tayo sa Diyos na yung soil of ng puso po, kasi po yung heart po natin, yung being po ng tao, Kristiyano man o hindi, para po yung soil, no, yung lupa. Kailangan po talagang i-prepare yan mabuti. Okay? Kung kayo po ay farmer, alam po niyan, ang mga farmers, hindi po basta tinatapon nila yung mga seeds sa lupa. Dinidig po nila yung mabuti. Talagang minsan malalim na malalim kasi hanggang malalim yung soil, mas nagiging fertile yung soil na yon at malaki ang tsansa na yung seed na yon mag-grow into plants or anything or trees later on, right? So magiging fruitful po yung seed na yon. So ganoon din po. Kung gusto natin maging fruitful ang ating mga ministry, yung ministry po natin ng evangelism, yung pakikipag-usap natin sa ating mga kapwa-tao, ipanalangin po natin yung mga taong na yon. Maaring kaibigan nyo, kapatid ninyo, asawa, kung di pa po Kristiyano, mga anak, sino man po. Panalangin natin na i-prepare ng Diyos ang kanilang mga puso. Dahil hindi po natin pwedeng i-prepare ang heart ng tao. Ang Diyos lamang po ang pwedeng magpabago ng puso ng ating mga kapwa-tao. Okay? So susunod po, tingnan po natin sa 34 to 43. Hindi lang po inahanda ng Diyos ang puso ng mga tao. Siya rin po, tinatanggal po niya lahat ng barriers, no? Lahat ng mga obstacles. Anything na mag-o-obstruct po sa mabuting balita na ipaliwanag natin, mapahayag po natin sa ibang tao. Okay? So sa verse 34 po, kaya nagsalita si Pedro, napatunayan ko ngayon na walang pinapaboran ng Diyos. So sa English Bible po sabi, God does not show favoritism. God has no respect of persons. Ibig sabihin, wala po siyang paborito. Although ngayon marami sinasabi, paborito ng Diyos ang Israel. Well, in some way, yes, pero in terms of salvation, in terms of grace, wala pong paborito ang Diyos. Lahat binibigyan po niya ng kanyang grace. Meron po sinabi ang Panginoong Hesus sa Matthew chapter 5, yung pinag-aralan po natin last week. Right? He sends rain to the righteous and to the unrighteous. Okay? So, pinagkakaolob niya ng mga blessings po yung mga Kristiyano sa mga hindi Kristiyano. So, yun po yung tinatawag nating common grace or universal grace. So, pantay po ang tingin ng tao, ng Diyos sa lahat ng tao. Dahil lahat po tayo, kailangan po natin ng kaligtasan. At kung siya po, ayaw niya ng mga barrier, ng mga boundary o mga obstacles para po ang mga tao ay makakilala sa Panginoon, lalong-lalo na po tayo. Dahil nais nating sundin ang kautusan po ng Diyos sa atin. So wala pong pinapaboran ng Diyos. Verse 35, tinatanggap niya ang sino mang may takot sa Kanya at gumagawa ng tama kahit ano pa ang bansa niya. So, hindi siya tumitingin sa bansa, sa reliyon, sa lahi. Kung nakita niya may God-fearing yung person na to at gumagawa ng mga mabubuti, nire-respect po niya yon. Binibigyan niya ng pabor. Pero of course, it doesn't mean na God-fearing ang tao at gumagawa ng mabuti ay automatic na ligtas na siya. Katulad po nangyari kay Cornelio, kailangan pa rin po niyang mapaliwanagan at kailangan niyang maunawaan ano po yung mabuting balita at paano po siya magkakaroon ng kaligtasan. Okay? Pero good candidate po si Cornelio. At yung mga taong God-fearing po, they are good candidates for salvation. Dahil nagsisimula na pong mag-open up ang kanilang puso at isipan sa mabuting balita. Okay? So sa verse 36, pinaliwanag na po dito ni Pedro ang tukol po sa ating Panginoong Hesus. Sabi po niya sa 36, narinig ninyo ang magandang balita, the good news, na ipinahayag ng Diyos sa aming mga Israelita. So tama po si Pedro. Nagsimula po ang good news sa mga Israelita dahil most of the time, majority of the time, si Jesus po, nung siya po'y nabubuhay at nagkaroon po siya ng ministry for about 3.5 years, mostly Jewish people or Israelites ang kanyang ni-reach out.
Although, siyempre, meron po mga occasional na mga Gentile people, pero most of the time, puro Israelita po ang kanyang kinausap tungkol po sa kaharian ng Diyos. Okay? So, ipinahayag ng Diyos sa aming mga Israelita na ang tao ay magkakaroon ng magandang kaugnayan sa Diyos. Paano po magkakaroon ng magandang kaugnayan? Sa pamamagitan ni Jesucristo na siyang Panginoon ng lahat, the Lord of all. So kita po ninyo, ang mabuting balita, good news, is that Jesus Christ is Lord of all. At bago tayo maging maligtas, sa inyong mga makikinig sa amin later on, kung hindi po nyo alam kung paano kayo maliligtas, si Jesus lang po makapagliligtas sa inyo. Hindi po yung Santo Papa ninyo, hindi yung mga pari ninyo, hindi po yung pastor ninyo, hindi yung father ninyo or mother ninyo o kapatid ninyo, hindi man kung sino mang tao. Isang tao lamang po ang pwede makapagliligtas sa inyo, si Jesus. Sabi po ng Biblia, siya po ang mediator between man and God. Wala na pong iba. Dahil siya lamang po ang taong nabuhay dito sa mundo nito na 100% man, na perfect, 100% God. Okay? So, God and man siya. And as a man, he was perfect. And he is still perfect, of course. Wala po siyang kasalanan. Kaya siya lamang po ang pwedeng mediator, tagapamagitan between God and also and man. Okay? Dinideklara po dito ni Pedro na ang mabuting balita ay si Kristo lamang po ang daan para po magkaroon ng kaugnayan sa Panginoong Diyos. Verse 37, alam din ninyo ang mga nangyari sa buong Hudiya tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Nagsimula ito sa Galilea matapos mangaral ni Juan tungkol sa pagpabautismo. 38. Ipinagkaloob ng Diyos kay Jesus na taga Nazaret ang banal na espiritu at kapangyarihan. At dahil kasama niya ang Diyos, pumunta siya sa iba't ibang lugar at gumawa ng kabutihan. Pinagaling niya ang lahat ng sinaniban at pinahirapan ng diablo. Sabi niya sa verse 39, saksi kami. So witnesses po sila, ang mga apostles, sa lahat ng ginawa niya sa Jerusalem at sa iba pang mga bayan ng mga Hudyo. Pinatay siya ng mga Hudyo sa pamamagitan ng pagpako sa krus. So kita po niya ano yung ginagawa po ni Pedro dito. Pinapakilala po niya kay Cornelio kung sino po itong si Jesus na to. Na siya hindi po lamang ordinaryong tao. Hindi lang po siya even extraordinary man. Hindi po siya good teacher. Hindi po siya isang rabbi or master o matalinong tao. Dito po pinapakilala ni Pedro na siya po ay Diyos. At siya lamang po makapagliligtas ng mga tao sa buong mundo. At verse 40, dito po ang evidence. Pagkatapos po siya mamatay, anong nangyari? Ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw at ipinakita sa amin na siya ay buhay. Di po ba lagi kong inuulit sa inyo? Ano po ang gospel? The gospel is that Jesus Christ died for our sins according to the scriptures. He was buried, and then on the third day, He rose again from the dead according to the scriptures. So, yun po ang gospel in a nutshell. Jesus Christ died for our sins. He was buried, and then He rose from the dead. His resurrection. At yung ginawa po ng Panginoon Jesus na yon, yun po ang nagbibigay sa atin ng kaligtasan. Yung kanyang sakripisyo sa krus. Ang kanyang dugo na ibinuhis po niya sa krus. Yun po ang nagbigay sa atin ng kaligtasan. Sabi po ng Biblia, without shedding of blood, there's no remission or forgiveness of sins. See? Kita po ninyo, ang kamatayan po ni Kristo, ang kanyang pagkalibing at pagkabuhay na maguli, yun po ang essence po ng gospel. At yun po ang dapat nating ipahiwatig, ipaliwanag at ipahayag sa ating mga kapwa-tao. So, tuloy po natin, verse 41. Hindi siya nagpakita sa lahat, kundi sa amin lamang na mga pinili ng Diyos na maging saksi upang ipamalita sa iba ang tungkol sa Kanya. Okay? So, kita po ninyo, upang ipamalita sa iba. Ganyan po ang dapat po natin gawin. Ipamalita natin. Imbis na tayo po'y
magbalita ng mga tsismis o mga kasiraan ng ibang tao o ano man nangyayari sa ating paligid, bakit hindi po natin ipahayag, ipamalita ang mabuting balita ni Jesus? Diyan po sa Pilipinas, hindi na po maganda nangyayari sa politika. Dito po sa Canada, nandiyan po yung mga LGBTQ na grupo na talagang hindi po maganda ang mga ginagawa rin po. At talamak din po ang krimen sa buong mundo ngayon. At hirap na hirap po ang mga tao sa kanilang pamumuhay. Hindi po ba itong dapat na panahon na ipahayag po natin sa mga tao na lahat ng mga bagay nito ay nasa Biblia po at hindi natin maiwasan ang mga pangyayaring ito. Pero meron po tayong magagawa. Magtiwala po tayo kay Jesus. Ito po ang panahon, ito po yung door opener sa bawat isa sa atin na maipamalita natin ang kaligtasan sa pamamagitan lamang po ng ating Panginoong Jesucristo. So, tinawag po silang saksi at sabi po dito sa verse 42, inatasan niya kaming mangaral ng magandang balita sa mga tao at magpatotoo na siya ang tunay na pinili ng Diyos na maging tagahatol ng mga buhay at ng mga patay, judge of the living and the dead. Kailangang ipamalita po natin sa mga tao tulad ng mga apostles na si Jesus lamang po ang hindi lang po siya savior. Pag dumating po siya for a second time, hindi po siya darating as a savior. He will come as judge of the living and the dead. So ibig sabihin po, siya po yung tagahatol. Hindi na po siya magliligtas ng mga tao pag dumating po siya. Sasabihin po niya, ito, hindi ka tumanggap sa akin, doon ka pupunta sa impyerno. Itong tao na to, nagtiwala siya sa akin, he called on the name of the Lord, ligtas siya. Ganun po ang gagawin niya. So, habang buhay po tayo at habang buhay po ang ating mga kaibigan na hindi pa po nakakilala sa Panginoon Kristo, this is the right time to tell them that they need to be saved, that they need to be forgiven of their sins, that they need to have eternal life only through Jesus Christ. Not Jesus Christ plus something else. Jesus Christ alone, Jesus Christ only is the way to salvation. Dahil sabi po niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kaya po, ayon ng mga tao sa Kristyanismo, ang mga tao, they will accept all kinds of religion kasi ang bawat relihiyon except ang Kristyanismo, sinasabi, there are so many ways to heaven. There are several ways to God. You can choose your own way to God. But no, the Bible tells us there's no other way to God except through Jesus Christ. Hindi ka pwedeng pumili. Ang Diyos ang magbibigay po sa atin ng guideline. Ang Diyos po ang magbibigay sa atin kung paano po tayo maliligtas. Dahil siya po ang Diyos, alam po niya ang kanyang ginagawa. So, tayo po mga Kristiyano, ipahayag po natin ang mabuting balita. Marami pong tao ang di pa nakakilala sa kanila. Kung dumating po ang Panginoon, bukas, or sa makalawa, o sa isang linggo, marami pong tao ang mapupunta sa impyerno. Gusto po ba ninyo mangyari yon? Sana naman, hindi po ganun ang attitude ninyo. Sana po, naaawa kayo sa mga tao na hindi po maliligtas. So verse 43, pinagpatuloy po ni Pedro, si Jesucristo ang tinutukoy ng lahat ng propeta. Okay? So, lahat po ng pinag-aralan po natin na propeta sa Old Testament, lahat po sila, isa lang po ang tinuturo nila. Yun po si Jesucristo. Although hindi po minention ang pangalan ni Jesus literally sa Old Testament, yun po ang sinasabi ni Pedro dito. Lahat po ng propeta, ang kanilang pinapatungkulan sa kanilang mga prophecy ay ang ating Panginoong Jesucristo. Okay? Siya po ang tinutukoy ng lahat ng propeta nang ipahayag nila na ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay patatawarin sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng what? Ng Kanyang pangalan. See? In the name of Jesus Christ, everybody can be saved. That's why sinabi po sa Romans 10, okay? Sa Romans chapter 10, 9 to 10, and then later on, sa ibang mga verses doon, sabi doon, everyone who calls on the name of the Lord shall be saved. So, sino pong tatawag sa pangalan po ng ating Panginoong Kristo? Dahil ang pangalan po ni Kristo ay hindi po yung swear, no? Hindi po yung cursing na katulad ng ginagawa po dito sa mundo po natin. Ginagamit po ang pangalan ni Kristo sa pagmumura o pagsusumpa
sa ibang tao. Pero ang pangalan ni Kristo ay napaka-holy po. Ang pangalan po ni Kristo ay very powerful. Sa pamamagitan ng pangalan ni Kristo, maaari po tayong maligtas. So, dito po nakita po natin, tinatanggal po ng Panginoon ang lahat ng mga barriers, no, obstacles. Okay? So, we see in verse 34, katulad po binasa natin kanina, God has no favorites. He is no respecter of persons. Okay? Then secondly, makita po natin, grace opens doors where prejudice keeps shut. Okay? Isipin po niyo isang gate. Okay? Yung gate na yon, lock po yon, pero dahil po sa biyaya ng Diyos, inopen po niya ang gate towards heaven. At alam ko, sabi po sa Matthew 7, narrow po yung gate papunta po sa kaligtasan. Pero napakalaki po yung daan patungo po sa destruction. Pero inopen po ng Diyos yun, yung gate na yun. And you can only enter that gate through Jesus Christ. So, yun po yung biyaya ng Diyos, yun po yung grace ng God. Inopen po niya yung narrow na door na yun para po maraming tao ang pumili at gumawa ng desisyon na doon dumaan kaysa doon sa broad gate, sa wide gate na papunta po sa destruction. At pag open po ng Panginoon ng door na to, inaalis po niya lahat ng biases, lahat ng prejudice, lahat po ng mga bagay na hindi po makakatulong sa pagpapalaganap po ng mabuting balita. Okay? So kayo po, tanong ko lang po sa inyo, meron po ba kayong mga tao sa buhay po ninyo na dahil siguro kaaway ninyo o hindi nyo gusto, masama ang ugali perhaps, o hindi kayo magkasundo, ini-exclude nyo po ba sila sa biyaya ng Diyos? Nawa, hindi po nyo gawin yon. Dahil wala pong excluded sa grace ng God. Lahat po are welcome to accept the grace of God. Dahil free po yung grace ng God para po sa lahat ng tao yan. But of course, gusto ko pong ulitin na naman, hindi po porke free ang grace ng God at universal po yun for all people, it doesn't mean automatic naman ang salvation. Dahil again, you need to trust in Jesus Christ. You need to make a decision to surrender your life to Christ and call on His name so that kayo po ay maliligtas. Okay? So, pangatlo po at last part po ng ating pag-aaral, sa verses 44 to 48, makita po natin dito, hindi lang po ino-open o piniprepare ng Diyos ang puso ng mga tao, hindi lang po tinatanggal niya yung mga barriers. Okay? Kasi ang Diyos po, hindi siya nagbi-build ng walls sa mga tao. Kaya nga po si Kristo, di po nung namatay siya sa krus, nakita po yun sa templo, yung curtain po nila na nagse-separate ng outside nung altar na nandoon po yung Ark of the Covenant, may curtain po yon. At nung namatay po si Kristo, nahati po yan from top to bottom. So ibig sabihin po, everybody is welcome now to approach God through Jesus Christ. Before po, hindi sila allowed. Only the high priest can enter that area ng natatawag na Holy of Holies. Any other person cannot enter that place. Otherwise, papatayin po sila ng ating Panginoon. Pero yung high priest po, once lang sila makakapunta. Once a year lang po. At meron po silang assignment. Kung pupunta ka doon na wala kang assignment, patay ka pa rin. Pero dahil po si Kristo namatay sa krus, nahati po yung curtain na yon. So lahat po ng tao, meron pong opportunity to have that access sa ating Panginoong Diyos. And that's only through Jesus Christ. Okay? So dito po sa 44 to 48, the gracious God confirms His work. So dito makita po natin na ang Panginoong Diyos, yes, nagliligtas po siya ng mga tao. Pero dito pinakita po sa atin kung paano natin malalaman na itong mga tao na to ay nagkaroon po ng Holy Spirit. Paano kung sila po ay tunay na ligtas? In a real manner. Okay? Dahil alam po natin, marami pong mga tao ngayon na nagpapanggap na Kristiyano or akala nila Kristiyano sila pero hindi naman pala. So ito yung mga evidences. God confirms His work. Okay? So verse 44, sabi po dito, habang nagsasalita si Pedro, so pinapaliwanag po niya tungkol kay Jesus, napuspos ng banal na espiritu ang lahat ng nakikinig.
So kita po ninyo, lahat ng mga taong ito, Cornelius, pati na po yung mga kamag-anak niya, mga kaibigan, mga kapitbahay, sa lugar po nila, napuspuso sila ng banal na espiritu. Ito po yung moment that they were saved. Okay? Sabi po sa Ephesians chapter 1, 13 to 14, ang banal na espiritu po ang ating seal, ang selyo, ang guarantee na tayo po ay patungo po sa langit at tayo po ay anak po ng Diyos. So, ganun din po ang nangyari dito sa mga taong ito. Napuspos po sila ng banal na espiritu, that means they are saved. At hindi po mawawala ang kanilang kaligtasan. Verse 45, ang mga mananampalatayang Hudyo na sumama kay Pedro mula sa Joppa ay namangha dahil ipinagkaloob din ng Diyos ang banal na espiritu sa mga hentil. So before, akala po nila ang mga Israelita lamang ang pwede magkaroon ng Holy Spirit. Now, they are witnesses, no? Saksi sila na ang mga hentil ay meron din opportunity na magkaroon ng Holy Spirit. So, ngayon nakita po nila na ang grace po ng God ay hindi lang po para sa mga Hudyo, kundi para din po sa mga hentil. So, para sa lahat ng tao. Verse 46, sapagkat narinig nilang nagsasalita sila sa iba't ibang wikang hindi nila natutunan at nagpupuri sila sa Diyos. Okay? So, ito na naman po tayo, speaking in tongues. Okay? So, tanda po natin, speaking in tongues, in my own opinion, and that's what I believe firmly, wala na po ngayon sa ating panahon. Dahil ang speaking in tongues during the time of the apostles, ginagamit lang po nila yon. Una-una, meron pong purpose dito. Sabi po ito, pagpupuri sa Diyos. At pangalawa, meron pong speaking in tongues during the time of the apostles para po ma-validate at maging credible po ang sinasabi po ng mga Kristiyano dahil wala pa po silang complete Bible during that time. Pero sa ngayon po, hindi na po natin kailangan ng mga evidences or proof that the Holy Spirit lives in us dahil yun po ay napapakita through the Bible and also napapakita through our fruit. Okay? Sa bunga po, sa mga good works na ginagawa po natin. So I firmly believe that there's no more need for speaking in tongues. At tanda po natin, ang speaking in tongues po nila, nagsalita sila sa iba't ibang wika. Okay? So, ibig sabihin, known po itong language na to, pero hindi lang nila maintindihan o hindi nila pinag-aralan. So, most likely, galing po talaga to sa Diyos. Pero ngayon po, mga nangyayaring speaking in tongues na minsan may na-attend ako na isang church, hindi po language yung ginagawa nila. Parang isang baby na nagbababble, no? Yung tatawag nilang babbling. Gumagano lang po sila. Hindi po yung salita, di po ba? Kaya nga po minsan naisip ko, saan po galing to? Hindi po galing sa Holy Spirit to. Most likely galing po to sa kaaway. Dahil hindi po ganun ang sinasabi po na tongues sa Biblia. Yun po ay wika na foreign po, strange to the hearers, pero wika po yon na present during that time. Okay? So kaya sinabi ni Pedro, wala na makakahadlang sa kanila upang bautismuhan sila sa tubig sapagkat tulad natin natanggap na nila ang banal na espiritu. So kita po natin, pagkatapos nila matanggap ang banal na espiritu, ibig sabihin naligtas na po sila. Yun po yung proof that they are saved. Ano pong next step? Katulad po sa atin ay baptism. Pagkatapos po natin makakilala sa Panginoong Hesus, ang susunod na step po natin, not to be saved, kasi saved na po tayo even without baptism. Ang next step of obedience, dahil ito po ay itinuro din po sa atin ng Biblia, to get baptized. To show to the public, to show to all people na magiging witness sa ating water baptism na tayo po ay tagasunod po ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? So sa verse 48, iniutos ni Pedro na bautismuhan sila sa pangalan nino? Sa pangalan ni Hesukristo. Hindi po sa pangalan ng church, sa pangalan ng pastor, sa pangalan ng pari o imam, kundi sa pangalan po ni Hesukristo. Pagkatapos naman pinag-uusapan nila si Pedro na manatili pa roon ng ilang araw. Kita po natin dito, pagkatapos nilang mabaptize at
Pagkatapos nila makakilala sa Panginoong Hesus, ano pong ginawa ng mga taong ito? Ni Cornelio at ang kanyang household, ang kanyang mga kaibigan, mga kamag-anak, they wanted fellowship. Okay? So, importante po talagang fellowship sa atin bilang mga Kristiyano. Pagkatapos nating maligtas, kailangan po natin ng fellowship. So, a fellowship means gathering together with other Christians, with other people of like faith. Yung pareho po ng ating belief. Okay? Belief about the Bible, belief about salvation, and so many things. Kailangan po natin ng ka-fellowship. At hindi po enough lamang na mag-aaral tayo ng Biblia o mag-a-attend ng Bible study or makinig sa mga sermon sa YouTube or sa iba't ibang platforms. Kailangan po meron tayong physical na gathering with other people who are also called Christians. Okay? So makita po natin dito, the Spirit falls, and pagkatapos nun, binaptize po sila kaagad through water baptism. Ang baptism po na nire-recognize po natin ay yung full immersion dahil yun po ang ginawa po na baptism kay Kristo. Remember, fina-follow po natin lagi ang ehemplo ng ating Panginoon. Pangalawa, kita po natin po dito the Spirit seals what grace starts. Okay? So nagsimula po ang buhay po ni Cornelio at ang kanyang buong household with the grace of God. Naligtas po sila, nagkaroon po sila ng Holy Spirit, at yung pagsisil po ng Holy Spirit ang garantiya na sila po ay children of God at hindi po mawawala ang kanilang kaligtasan dahil yung selyo po ng Espiritu para po yung selyo ng mga hari na hindi pwedeng tanggalin ng kung sino man tao. Okay? Permanente po yun. So permanente po ang ating sealing sa Holy Spirit. Okay? So ano po dapat po natin gawin? Pinag-aralan po natin ito, story nito. Maaring sabi po ninyo, ano kinalaman naman ito sa aking buhay? So ganito po ang connection po sa ating buhay. Okay? So ito po sa story po natin na nabasa is a call for all of us to invite someone outside our usual circle. Si Pedro po, pumunta siya sa grupo ng mga tao na hindi po niya kilala. Mga tao na opposite po sa kanyang tradisyon. Mga tao na iba po ang paniniwala sa kanyang mga paniniwala. So, ganun din po tayo. Hindi ko po sinasabi na hindi kayo magpatotoo sa inyong mga kamag-anak, mga kaibigan, but there will be time na dadaling kayo ng Panginoon sa mga lugar na maraming dayuhan, sa mga lugar na hindi nyo masyadong kilala. Maaring yun na yung panahon para binibinigay sa inyo ng Panginoon para ipaliwanag din po ang mabuting balita sa mga tao yun. So invite someone. Okay? Coffee, get together, Bible study, ano man po ang nais ng Diyos na gawin po ninyo. Kailangan po natin mag-reach out sa mga tao sa ating kapaligiran. Pangalawa, share Christ personally. Okay? So pag in-invite po natin, paliwanag po natin kung sino si Kristo. Ano po yung paniniwala natin bilang mga Kristiyano. Okay? Hindi po natin isasabihin na, ako Baptist, ako Pentecostal, ako ganito ang denomination ko. It's not about denomination. It's about our relationship in Christ. Because pag inuna po natin yung ating mga denomination o yung even pangalan ng church natin na may naka-attach na denomination, marami pong tao na ang mau-oops. Dahil akalain nila we are talking to them about joining the church. Okay? Kailangang ipaliwanag natin sa kanila, it's not about that, it's about establishing a personal relationship kay Jesus Christ. Okay? So bakit po natin dapat gawin yon na mag-invite at ipaliwanag po natin kung sino si Kristo? Kasi ang puso po ng Diyos ay para po sa bawat tribo, bawat tang o lahi o bansa. Mahal niya ang lahat ng tao. Okay? So bago po tayo magtapos, gusto ko lang basahin sinabi po ni Pedro sa kanyang epistle sa 2 Peter po. Sa chapter 3 po ito sa verse 9. Sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Ito po sabi po ng Apostol Pedro. Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong
magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila. Dahil, bakit niya nagbibigay ng pagkakataon? Bakit hindi siya dumarating pa rin sa ngayon? Binibigyan ng pagkakataon magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila to repent of their sins. Bakit? Dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Mapahamak saan? Sa impyerno. Gusto niya as many as possible mapunta po sa kanyang kalangitan. Ayaw po niyang mapunta ang mga tao sa impyerno. So, yung mga tao po nagre-reject kay Kristo kapag kayo po ay nagpapahayag ng mabuting balita, hindi po nila pwedeng sisihin ng Diyos na, oh, dinala nga ako ng Panginoon Diyos dito sa impyerno, ayaw ko naman dito. Hindi po yun. Dahil po tayo, lahat ng tao, ang default destination natin ay impyerno. Kung di natin tatanggapin si Kristo bilang Panginoong tagapagligtas at hindi tayo tatalikod sa ating mga kasalanan, doon po tayo pupunta sa impyerno. Kaya kailangan po natin magkaroon ng positibong response kay Kristo na tanggapin po natin siya at tawagin po natin ang kanyang pangalan upang tayo ay maligtas. Hindi po natin pwedeng sisihin kung tayo po mapunta sa impyerno ang ating pastor. Hindi po natin pwedeng sisihin yung mga pare, hindi po natin sisihin ang ibang tao, even ang Diyos. Dahil by default po, impyerno po ang ating pupuntahan. Pero ayaw po ng Diyos na kayo po ay mapunta sa kapahamakan sa impyerno. Nais po niya, mapunta kayo sa kalangitan. Pero sabi po niya, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan, magtiwala kayo kay Kristo dahil siya lamang po ang tagapamagitan between God and man. At tawagin po niyo ang kanyang pangalan para kayo po ay maligtas. Okay? So bago po tayo manalangin, tingnan po natin uli ang ating main idea. The gospel is not a private club. It is a global call. Okay? And God's grace knows no borders. Okay? Wala pong barrier, walang obstacles po sa grace ng God. Pero kayo po ba minsan gumagawa kayo ng mga wall or barrier instead of you build bridges para po makapag-reach out tayo sa mga kapwa nyo tao na hindi pa po nakakilala sa Panginoon. Okay? So ngayon po mga makikinig sa amin sa Facebook later on, nais po namin kayong sumama rin sa aming discussion at kung hindi kayo makakasama, pwede po kayong mag-aral with other people. Kung kayo po ay Kristiyano, aralin po nito. Kung di pa po kayo Kristiyano, maaring konsultahin niyo po ako sa Facebook. Ipopost ko po ito, then mag-post kayo ng comments doon or questions at sasagutin ko rin po doon ang inyong mga katanungan. Okay? So ito po yung mga reflection questions na ating pag-aaralan bago po tayo mag-close in prayer. Bago po natin stop tong recording po ng ating message. Okay? So what barriers exist in your heart? Ano po yung mga obstacles na nasa puso po natin para po tayo ay makapagpahayag ng mabuting balita? Ano yung nagpapapigil sa atin? Meron po bang dahil sa siguro masama ang loob natin sa kapwa natin kaya hindi natin binibigyan ng patotoo ng Biblia itong tao na to? Then, sino po yung tao na pwede po natin mabahagian ng mabuting balita sa darating na week na ito? Sa trabaho man, sa eskwela, o sa ating sambahayan. Pag-isipan po natin yon. At manalangin po muna tayo at pagkatapos po nun, itutuloy po ng grupo namin ang aming discussion regarding these two questions. Okay? Let us pray po. Panginoon, salamat po sa inyong inclusive grace, universal grace, yung common grace po ninyo na available po for all. At ang kaligtasan po ninyo, ang pagmamahal po ninyo ay available din po sa lahat ng tao. But again, doesn't mean, Panginoon, na automatically po ligtas po ang bawat tao. Dahil kailangan po namin gumawa ng desisyon na tumalikod sa kasalanan, magsisi, at humarap ko kay Kristo, humingi ng kapatawaran ng kasalanan at tanggapin po siya bilang Panginoon. Panginoon, pinapasalamatan po namin kayo dahil kahit na po narrow po yung gate, yung daan patungo po sa kaligtasan, binuksan po niyo ito. Ito po ay wide open. At kami po na inyong mga mensahero, mga agents po of the gospel, binigyan niyo po kami ng
ng orders, ng commands, Panginoon, na ipaliwanag po ito sa aming mga kapwa-tao. Nawa ay maging sincere po kami, maging honest, at maging diligent din po kami sa pagpapatoo. Dahil kami po ay mga saksi po ng inyong mabuting balita. Nawa, Panginoon, sa darating na week na ito, saan man po kami naroroon, bigyan niyo po kami ng kalakasan ng loob na ipahayag po ang mabuting balita na si Kristo ay namatay sa krus, inilibing at nabuhay na magmuli sa ikatlong araw. At ginawa niyo pong lahat ito para sa aming mga kasalanan. Panginoon, sa mga taong na makikinig po sa amin na hindi pa po ligtas, nawa, Panginoon, ay antigin po ninyo ang kanilang mga puso at nawa ay sila po ay tumalikod din po sa kanilang mga kasalanan at tumawag po sa aming Panginoong Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito po ang panalangin ko sa mabuting pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Amen. Amen.